Good morning po mga kapatid. At tumayo po tayong lahat. Buksan po natin sa Mark chapter 8. At napaka-exciting po ng ating pag-aaralan ngayong umaga. Mark chapter 8, verse number 27. Pag nakita na po, say amen. Mark chapter 8, verse 27 to 33. Now, pwede, wala pala kayong red letter, no? So, ako na lang. Tingnan nyo po, sundan nyo po ang salita ng Diyos. And Jesus went out and his disciples into the towns of Caesarea Philippi. And by the way, he asked his disciples, saying unto them, Whom do men say that I am? And they answered, John the Baptist, but some say, Elias, and others, one of the prophets. And he said unto them, But whom say ye that I am? And Peter answered and said unto him, Thou art the Christ. And he charged them that they should tell no man of him. And he began to teach them that the Son of Man must suffer many things, and be rejected of the elders, and of the chief priests, and scribes, and be killed, and after 3 days rise again. And he spake that saying openly, and Peter took him and began to rebuke him. But when he had turned about and looked on his disciples, he rebuked Peter, saying, Get thee behind me, Satan, for thou savorest not the things that be of God, but the things that be of men. Let's pray. Father in heaven, as we have your word this morning, may you bless us, may you encourage us, and may you fill our minds and our hearts with thy knowledge. May the Holy Spirit will guide us this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Meron ba tayong kaibigan na kapag pag bumalik, katulad ni Brother Christopher or si Brother Andy, mga seaman, pag bumabalik sila, marami silang balita, Meron din naman tayong mga kaibigan na pag matagal nating hindi nakita, madami ding usap. Pero may mga kaibigan tayo na ganito. Ganito yung tanong. Kilala mo ba si ganito? Oo. Anong masasabi mo tungkol sa kanya? Ngayon, parang chismis ang dating. Diba? Meron akong friend, pag umuwi siya sa New Zealand, pag umuwi siya ng Pinas, so nagmi-meet kami, we go somewhere and we talk, maybe 3 hours to 4 hours, usap-usap lang. Karamihan, ganito ang tanong. Kilala mo si ganito? Oh, what do you think about him? So, what do you think about him? Kayo, kung tatanungin kayo ng ganyan, what do you think about him, about her? Halimbawa, kung si Brother Andy, what do you think about him? Ikaw, Brother Bryle, what do you think about him? Kung may di-describe mo siya, ano siya? Pogi. Pogi na kumakanta pa. Oh, halimbawa, mag-birthday na si Brother Bong. What do you think about him? Birthday na eh. So, ako, pag tinanong kayo from the other church, kamusta yung pastor nyo? What do you think about him? Tagal mag-preach. Sigaw ng sigaw. Marahil, kung ano-ano yung i-describe natin kapag may pinapadescribe tayo ng isang tao. And same scenario, same scene, same na pangyayari yung nangyayari dito. Now, mag-lecture lang si pastor ng napakahaba-haba. Tsaka tayo huhugot ng applications. Naaalala natin, last time, pinag-usapan natin si Jesus sa Mark chapter 8, yung tila bagang nakalimutan ng mga disipulo na kaya ng Panginoon magparami ng kakaunting tinapay. And then, mula sa 5,000, 4,000, pinadami niya yung tinapay. Tapos, dito sa verse number 22 to verse number 26, may pangyayari pa dyan na nagpagaling si Jesus Christ ng bulag. Tapos, nung paalis na sila sa lugar na yan, ang sabi ng Bible sa verse number 27, And Jesus went out and his disciples into the town of Caesarea Philippi. And by the way, asked his disciples, habang papunta sila sa Caesarea Philippi, meron tinanong si Jesus Christ sa kanila. Ang tanong ni Kristo, Whom do men say that I am? Can you say that together? Whom do men say that I am? Sa madaling salita, anong sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Diba? Parang,
Kung sa colloquial na term, anong chismis nila tungkol sa akin? Ano bang red flag? Anong description nila tungkol sa akin? Now, before yan, tinignan ko, bakit kaya sa Bible, maraming binabanggit ng mga lugar? Pag binabasa natin sa Bible, parang wala siyang significance. Pero, pag pinag-aralan mo, okay, marami palang significance. Halimbawa, itong si Caesarea Philippi. Habang silang papunta doon, nung tinanong to ni Jesus Christ, papunta sila sa lugar na to, Caesarea Philippi. So, isi-search mo, ano ba meron sa Caesarea Philippi? Itong lugar na to, pag sinearch mo, meron silang, ang mga Romans, Greeks, etc. May mga sarili ang mga Diyos-Diyosan eh. Tapos meron silang mga lugar kung saan sila nag-worship or nag-offer ng sacrifice. At isa yon itong Caesarea Philippi. Meron silang Diyos-Diyosan dito na nagangalang Pan. And then, center of worship ng mga Diyos-Diyosan na ito. Wala pa sila sa lugar na yon, nagtanong si Jesus Christ, anong sinasabi ng tao tungkol sa akin? Now, bakit kaya napaka-importante ng tanong na ito? Pupunta sila sa lugar na maraming Diyos-Diyosan, idols, worship, and then si Jesus Christ, marahil iniisip ni Jesus Christ, baka itong mga disipulo, sinusure niya sa mga taong to, sa mga disipulo, na baka ang turing nila sa akin, ganun lang din kung paano ako tinuturing ng ibang tao. Baka binibilang nila ako bilang isang Diyos-Diyosan lang or isa sa mga Diyos ng mga Romans or ng mga Greeks. Now, napaka-importante ng tanong na to ni Jesus Christ. Who do men say that I am? The title of this message is The Question That Changes Everything. Who is this Jesus? Ang tanong na makakapagbabago sa lahat, sino ba itong si Kristo? Sino ba itong si Jesus? Now, sumagot ang mga disipulo. And they answered. Now, the word they that is plural, third person, sinabi nila, yung mga disipulo, ang sabi po ng iba, ikaw si John the Baptist. Ang sabi po ng iba, ikaw si Elias. Now, dito, Elias, pero ito si Elijah, okay? Kasi pag natatransmit o natatranslate ang isang salita, alimbawa, yung word, yung John, pag tinagalog mo, ano yun? Juan, di ba? So parang ganon. Hebrew, Elijah, and then Greek, Elias. So yung Elias dito si Elijah to. Nagkakaunawaan tayo mga kapatid? And then, and others, and one of the prophets. Now, sa Matthew, kung babalikan natin, binanggit din si Jeremiah. Hindi lang dito nag-appeal si Jeremiah. Tanong, bakit kaya, napaka-importante, bakit kaya sinabi ng mga taga-sinod ni Kristo na ang sabi ng iba, siya si John the Baptist, siya si Elijah, siya si Jeremiah, at isa sa mga propeta. Maraming mga dahilan. Una, ang tingin ng iba kay Jesus Christ, isang political leader. Yan. Pag marami kang followers nung unang panahon, ikaw ay may impluensya. For the others, nung sinabi nila na, ikaw si John the Baptist, sabi nila ikaw si John the Baptist. Now, anong ginawa ni John the Baptist? Kung babasahin natin ang salita ng Diyos, makikita mo yung chronological life of John the Baptist, kung sino siya. He stand for truth. Yung si Herod, sinabihan niya na mali yung ginagawa mo, then pinugutan siya, etc. etc. Parang merong reformation dahil sinasabi mo kung ano yung katotohanan. Parang merong political movement na nangyayari. Ngayon, parang somewhat, ganun yung ginagawa, yung perception ng mga tao na ginagawa ni Jesus Christ. Political leader to. Next, si Elias. Now, si Elijah, sa Old Testament, napakadaming miracles na ginawa. Sabi ko sa inyo, magle-lecture muna ako. Okay lang ba kayo mga kapatid? Now, last time, naglaro tayo dito, di ba? Ang sagot si Elijah. Mayroon ba nakasagot? Parang wala eh. Si Brother Ryan. Matindi talaga si Brother. Kaya ikaw ulit magsa-Sunday school next week. Yan ang reward mo.
So, parang merong apoy, tas merong tubig, merong baka. Anong ibig sabihin nun? Kasi, yung 700 prophets ni Baal, tapos mag-isa lang, imagine mo, parang ML, ano? 1B1, 4B4. Siya, 1B700. Isang propeta ni Yahweh versus propeta ni Baal. Nagkikwento po ako ng isa sa kanyang mga miracles. Sabi, sige, sino ang totoong Diyos? Meron ditong alay. Kung merong masusunog, yun ang totoong Diyos. So, nauna muna, ang ginawa ng mga propeta ni Baal, nagsugat-sugat sila, tumawag sila sa Diyos. Baal, etc. Lahat na ginawa nila, merong mutilation. Talagang sugat-sugat sila para pakinggan sila ng Diyos nila. Wala pa din. Nung turn na ni Elijah, ang ginawa niya, sabi niya sa mga tao, buhusan nyo ng tubig yung buong altar. Buhusan niya ng tubig. Kung baga, walang magic tricks na mangyari. Nag-pray si Elijah. Biglang, merong apoy na galing sa langit. Boom! Nasunog yung alay. Ang totoong Diyos ay yung Diyos ni Elijah. Miracle worker. Ang dami niyang milagro. Next. Elijah, John the Baptist, si Jeremiah. Alam niyo sa lahat ng mga propeta sa Old Testament, guess what? Sino ang pinaka-paborito ko? Bukod kay Hosea, wala naman to. Yan, that's my... Bukod kay Hosea, second to my na-favorite ko ay si Jeremiah. Bakit? Imaginein mo, sabi ng Diyos, huwag kang mag-asawa. Ang daming pinagawa sa ganyan na sobrang ang sasakit. Talagang, kaya nga meron siyang sinulat na Lamentations, yung, nawala na naman yung mic natin. Ano kaya nangyayari? Oo, patayin mo yung sa piano. Marahil ito si Jeremiah, kasi talagang sincere siya sa mga ginagawa niya si Jesus Christ. Or the others, or one of the prophets. Maybe ikaw ay spokesman of God. Ngayon, hindi na nasulat dito, pero marami pang mga voices na makikita natin sa salita ng Diyos na sinasabi ng mga tao tungkol, alam ko na, ito kasi itong ampli, sira na rin to itong part na to. Test mic. Hello. Hello. Wait lang po mga kapatid. Test mic. Test mic. Test mic. Test mic. Yan. Ito, sira na rin to Yan. Yung pindutan na yun. Papagawa natin. Nasaan na si Pastor? Sa Bible, pag tinignan natin, marami ding mga tao, iba't iba yung tingin nila kay Jesus Christ. For example, yung mga Pariseyo at mga irreligious elites, ang tingin nila kay Jesus Christ, pinag-aralan natin to, demonyo. Tama? Bakit? Kasi nakagawa siya ng mga milagro, nagpaalis siya ng mga diablo. Sabi, ay, sa demonyo yan. Yung mga iskriba naman, tinitingnan si Jesus Christ bilang magaling na teacher. Yung mga Sanhedrin o ruling body sa Jewish religion, ang tingin sa kanya, lapastangan. Bakit? Sinasabi niya na I am. Yung word na I am, yung sinabi ng mga tao, ng mga religious people, okay? Sabi ni Jesus Christ, before Abraham was I am. Naalala niyo yung word na I am? Saan natin mababasa yan? Sa Exodus. Nung sinabi ni Moses, pag tinanong nila kung anong pangalan mo, sabi ng Panginoon, I am. Ginamit din ni Jesus Christ. Kaya sinasabi ni Jesus Christ, lantaran na Diyos ako. Na yung Diyos sa Old Testament, ako yun. Kaya ang sabi ng mga ruling body or Sanhedrin, yan ay lapastangan. Eto, pinag-aralan natin sa Mark. Ang tingin nila kay Jesus Christ, baliw. Tama? Sa Mark chapter 3, sabi doon, ibig sabihin ng He is behind Himself. Nababaliw na yan. Puro na lang pagtuturo ang kanyang ginagawa. Maging nung si Jesus Christ ay nandun sa krus ng Kalbaryo upang tubusin ang kasalanan ng mga tao, yung mga religious elite, pinagtawanan lang siya. Kung ikaw talaga yung, alam mo yung nakalagay na INRI, kasi Latin yun Pero ang pinakabuong nakalagay doon, kung babasahin natin yung Matthew, Mark, Luke dyan, this is Jesus. This is Jesus, the King of the Jews.
Kulang yon. This is Jesus of Nazareth, King of the Jews. So yun yung pinakabuo na nakalagay sa ulo na ni Jesus Christ. Malaking malaki yun. Malaki. Bakit? Kasi nakasulat siya sa Latin, kasi yun ang language ng mga Roman. Nakasulat siya sa Greek, at nakasulat siya sa Aramaic. Kaya nga, sabi ng mga Jehovah's Witnesses, nung pinako daw si Jesus Christ, paganto lang eh. Mali. Yung iba naman, ganyan lang daw. Ganyan. Tao, ang tawag doon, tao. May ganyan-ganyan. Pero ang paniniwala natin, sa best of my understanding as I research it, it should be like this. Bakit? Kasi, paano mailalagay yung inscription na this is Jesus Christ of Nazareth, the King of the Jews. Kahit nung nandun na siya, yun, pang tutuya yun sa kanya. Hari ka pala, sige, pako ka namin. And, yung mga Muslim today, tinitignan nila si Jesus Christ as a prophet. But, He was not crucified on the cross. Yun ang kanilang paniniwala. Siya ay magbabalik din, pero hindi sa Diyos. Isa lang siya sa mga propeta. Ang mga Hindu, naniniwala sila si Jesus Christ na Diyos din, pero hindi capital letter G, small letter G, God's lang, isa lang sa mga Diyos. Ang mga Jewish, naniniwala sila sa si Jesus Christ ay teacher lang na malupit, pero hindi siya Diyos. Hindi siya yung Messiah. Ang mga Mormon, ano ang kanilang paniniwala? Na siya ang unang anak ng God the Father in heaven. Then nagkaroon ng physical body. Okay? And then, kapatid niya si Lucifer. Magkapatid si Satan tsaka si Jesus Christ. Ang mga Jehovah's Witnesses, naniniwala na si Jesus Christ was once the Archangel Michael. Si Jesus Christ, siya si Archangel Michael. Yun ang paniniwala ng mga Jehovah's Witnesses na nagkatawang tao. At ang mga atheists, hindi sila naniniwala na si Jesus Christ ay totoong nag-exist. And narinig nyo na sa akin, ang hindi educated na atheist lang ang magsasabi na hindi siya nag-exist. Ang mga agnostic, hindi nila alam kung anong paniniwalaan nila kay Jesus Christ. And then ang society, naniniwala sila nag-exist si Jesus Christ, pero, ano lang, teacher lang. And today, parang may nakita ko nag-post nun eh. In the 21st century, meron tayong tinatawag na the customized Christ. Paano nila tinitignan si Jesus Christ? Yung iba, tingin nila kay Jesus Christ, their modern portrayals of Jesus Christ is prosperity Christ. If you receive Him, dapat mayaman ka. Dapat hindi ka mahirap. And well, in fact, ang daming Kristiyanong namatay, tinanggap nila si Jesus Christ, pero hindi naman sila yumaman sa standard na paningin ng tao. Ang tingin ng iba, si Jesus Christ ay feel-good Jesus. That means, palaging comfort, walang conviction or walang pagkokondemn ng sin. Some, social media Christ. Para lang kolerete sa kanilang mga post. Or universal Christ. Only love, 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 walang repentance or walang truth. Marami ang merong maling tanong o pagtingin or perception kay Jesus Christ. But look at verse number 29. Look at your Bible. And He said unto them, sabi ni Jesus Christ, ito na yung malupit, but whom say ye that I am? Can we say that together? Ready, go. But whom say ye that I am? Pero ikaw, kayo, anong tingin nyo kung sino ako? Sumagot si Pedro, and Peter answered and said unto him, sabi niya kay Jesus Christ, thou art Christ. Now, sa Matthew chapter 16, makikita natin, meron pang nakalagay, thou art the Christ, the Son of the living God. Ngayon, tatanungin nyo, Pastor, bakit ganun sa Bible? Dito kompleto. Dito kulang. Bakit ganun? Sabi ng classmate ko, sabi ng teacher ko, contradiction daw yan. Hindi. Ang gospel, Matthew, Mark, Luke, John, yan ay mga paulit-ulit na kwento ni Jesus Christ. Kaya kung babasahin mo, but eto nandun din to binasa ko Sa Luke, binasa mo rin sa Matthew. Kapag binasa mo yung Matthew, Mark, Luke, and John,
Yung Matthew, Mark, Luke, ang tawag dyan, synoptic gospel. That means synchronized, optic eye. Meron silang synchronized perception or view na na-witness nila kay Jesus Christ, sinulat nila. Pero may iba't ibang mga detalye na nakita si Matthew na hindi nakita ni Mark, pero hindi ibig sabihin, meron silang contradiction. Sabi ni Peter, "Thou art the Christ, the Son of the living God." At sinabi ni Jesus Christ, "Upon this rock, I will build my church." That's the time na sinabi niya yun. Nung sila ay papunta sa Caesarea Philippi. Now, babalikan natin mamaya yung, "But whom say ye that I am?" Wow, ang galing ni Pedro. Nasabi niya na si Jesus Christ ay Christ. Na si Jesus, ang human name ni Christ ay Jesus. Yung Christ, hindi yun apelido ha. Nagkakaintindihan tayo mga kapatid. Amen? Yun ay titulo. That means the anointed one, Messiah, or the Christos, ang tagapagligtas. Verse number 30. Ito yung mapapakamot ka. Wait lang. Bakit kaya sinabi ni Jesus Christ, and He charged them, inutusan niya ang mga disipulo, that they should not tell no man of Him? Mga kapatid, pag nagbabasa kayo ng Bible, pag may hindi kayo maintindihan, isulat nyo. Alam niyo si pastor, pag gumagawa ng sermon or pag nagbabasa ng Bible, isusulat yung sulat ko. Bakit kaya? Etc. Tanong ko, ano ibig sabihin ng word na to? Etong verse number 30, maraming nag-istumble. Kumbaga, maraming nahihirapan kung ano ang ibig sabihin na, bakit hindi pinasabi ni Jesus Christ na huwag sabihin na siya si Kristo? Na yung confession ni Peter sa kanya, marami pong mga dahilan. Bakit ayaw ni Kristo ito pasabi? Una, hindi ba ganap yung pagkaunawa ng mga alagad? Pastor, paano mo nasabi yan? Look at verse number 31. And He began to teach them, the Son of Man, si Jesus Christ, siya, must suffer many things. Marami siyang pagdadaan ng sufferings. And be rejected of the elders. Siya ay ire-reject ng mga matatanda, ng mga religious people, and of the chief priests and the scribes, and be killed, and after 3 days rise again. Yung sinabi ni Jesus Christ, sinabi nila kay Jesus Christ, "Thou art the Christ, the Son of the living God." O, wag niyo muna sasabihin. And then tinuruan niya niyang kung ano ang mangyayari. Look at this. Remember, this is the first time na sinabi ni Jesus Christ kung ano yung mangyayari sa kanya. Uulitin ko. Pag binasa mo yung Bible sa Book of Mark, ito yung unang pagkakataon na sinabi ni Jesus Christ kung ano yung mangyayari sa kanya. And verse number 32, look at this. And He spake that saying openly. And Peter took Him. Pag sinabi yung Peter took Him, parang, alam mo yung kinuha niya si Kristo or parang inakbayan. Naalala ko dati, medyo break muna tayo ng konti. Alam mo kasi dati, nung binata pa ako, medyo mablaklak yung ano kayo. Mablaklak yung bibig ko ba? Pero pinag-pray ko sa Panginoon kasi nirebuke ako ng isang pastor na ang pambobola hindi daw maganda. Okay? Yan daw ay flattery, no? Hindi pagsasabi ng totoo. Nasa camp kami. Hindi ko alam kung nagkwento ko na to kay Mrs. eh. Yung tindera maganda, pero nanay na. Sabi sa kanya, "Ang ganda niyo naman, ate." So, "Ay, thank you po. Kung naabutan kita, di kita palalampasin." Narinig ako nung, may pastor pala doon, Brad. Bible student ako noon eh, first year. Ginanto ko, "Brad, tari ka." Alam mo, sabi sa preaching kanina, sabi ko, "Pastor, sorry po, di na mauulit." Mula nun, na-review ko. Kaya, maganda yung nare-review ko tayo eh. Oh, paminsan-minsan na lang. Yung pagkaganto niya sa akin, parang kinuha niya ako, kinausap niya ako sa gilid, nakabilang dalawa, "Brad, hindi maganda yan." Ganun. Kasi kung hindi siya umentrada, meron pa akong susunod dun eh. Siguro mas maganda yung anak mo, tapos, etc. na etc. Alam mo niyo, mga lalaki, tandaan nyo, girls, mga dalaga, may chika, ang pambobola ay kasalanan kasi pagsisinungaling yun. Pag sinabi nga, abutin ko, pipigilan ko ang bagyong uwan para sa'yo, bola yun. Hindi yan totoo. So, balik tayo dito. And Peter took Him. Imagine that. Kinuha ni Pedro si Jesus Christ.
Lord, tari ka dito. Huwag mo sabihin yan. Parang, huwag mo sabihin yan. Eh, sabi, nirebuke ni Peter si Jesus. Again, balik tayo. Bakit hindi pinapasabi ni Jesus Christ sa mga alagad na siya si Kristo? Kasi hindi talaga nila nauunawaan 100% kung sino si Jesus Christ. Nung sinabi ni Jesus Christ kung ano yung manangyari sa kanya, nirebuke siya ni Peter. Ito yung patunay na hindi pa talaga nila nauunawaan 100% kung sino si Kristo, kung ano yung gagawin niya, who He is, and what He will do. And verse number 33, and when He had turned about and He looked on His disciples, and He rebuked Peter. Tinignan niya yung mga disipulo, tumingin siya kay Pedro, get thee behind me, Satan. For thou savorest not the things that be of God, but the things that be of men. Now, may sasabihin mo, Pastor, ibig sabihin, sinapian si Satan dito ni Pedro. That is another topic to talk about. Now, hindi pa nauunawaan ng mga alagad 100% kung sino si Kristo. Marahil, si Kristo sa kanila, isang miracle worker lang. Or, pag sinabi nila na ito yung Kristo, siya yung Mesias, siya yung anointed one, pag sinabi sa mga tao, at ang mga tao, mali yung paniniwala nila. Ang akala nilang Messiah, Christos, the anointed one, political leader, na pag isinilang, magiging hari, palalayasin nila yung mga mananakop. Palalayasin ang mga Romano, palalayasin ang mga Greko, at isa-set up ang kingdom ng Panginoon. Now, Pastor, parang ang haba na ng lecture mo sa amin. Andiyan pa ba kayo? Sabi na ni John Duncan, isang Scots preacher, around 1859, Christ either deceived mankind by conscious fraud, or He was Himself deluded and self-deceived, or He was divine. Dalawa lang yan eh. Kung si Kristo totoo talaga siya, or nanloloko lang siya. Imaginin mo, manood ka ng mga dokumentary tungkol kay Kiboloy. Iba-iba yung pronunciation, ano? Merong Kiboloy. Pero sa kainta, Kiboloy ang aming pronouncement. Yung iba sa Kiboloy. Basta yon, si appointed son of God. Sabi nung nagdo-document sa kanya, dalawa lang yan eh. Either, tatlo pala, either sinasabihan ka ng demonyo, pangalawa, either nanloloko ka ng tao, pangatlo, kung totoo ka talaga. Same case with the Lord Jesus Christ. Siya lang ba ay nangloloko? Deluded lang ba siya? Self-deceived lang ba siya? Or divine talaga siya? Now, mga kapatid, nakakakalahati na tayo ng Book of Mark. And I want to present you who is the Lord Jesus Christ. Who is this Jesus? At pag dumating yung time na tinanong kayo, sino si Kristo para sa'yo? Or the Holy Spirit ask you, whom say ye that I am? Jesus Christ, heart to heart, tinatanong ka ng Panginoon ngayon, sino ako para sa'yo? Magkakaroon tayo ng review. Number 1, Jesus Christ. Remember, nung inumpisahan natin yung Book of Mark, ano yung ating pitching? Let's begin with Jesus. Because who is Jesus Christ? Jesus, the divine Son of God. The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Now, sasabihin ng mga iglesia ni Kristo, never in the Bible makikita mo na si Kristo, sinabi niya na siya ay Diyos. Okay. Wala ka nga man lang makikita na sinabi ni Kristo sa mga disipulo, I am God. But, pag pinag-aralan mo ang Bible, mga kapatid, alam mo ba matinding proclamation or parang your life is at stake? Kumbaga, hindi mo dapat sasabihin yan kasi papatayin ka ng tao. Pag sinabi mo nung unang panahon na ikaw ay anak ng Diyos. Because you're telling the people that you are the very God. You are the manifestation of the unseen God. So when we say that Jesus Christ is the Son of God, He is God Himself. Siya ay Diyos. Pero hindi totoo na walang verbatim na word for word na sinabi si Jesus Christ ay Diyos.
we have it in Hebrews, we have it in Matthew. At his baptism, sabi ng Ama, Thou art my beloved Son. He is the true God. In his temptation, in Mark chapter 1, he overcomes Satan, proving his divine authority and sinlessness. Wala siyang ginawang kasalanan. Another one, Jesus Christ, the authoritative teacher. Sinong teacher ang hindi magkakamali? Alam niyo ba, kapag nagsulat ka ng 1,000 pages na libro, it is impossible na walang contradiction. Maraming pagkakataon, hindi ka contradict mo yung sarili mo. Di ba? Pag kumakain ka, tapos may salamin dito, sa sarili mo na, nagulat ka pa. Pagtingin mo sa salamin, nagulat ka. May salamin dyan, nagulat. Kala mo kung sinong tao. Nako-contradict mo yung sarili mo. Kaya sasabihin sa'yo ng anak mo o ng asawa mo, sabi mo ganito, pero ganito pala. But si Jesus Christ, when He teaches, nung siya ay nagturo, very authoritative, walang mali at lahat ng kanyang tinuro, lahat tama. Jesus teaches with truth and authority greater than any rabbi existed in their time. Another one, Jesus Christ, the healer and the miracle worker. Makita natin yan, nung pinagaling niya yung mother-in-law ni Peter, nung pinagaling niya yung mga lepers, yung pinagaling niya yung paralytic, at yung mga multitudes na pumunta. Pag pinag-aralan mo yung Bible sa Tyre, Sidon, kumbaga napakalayo, almost, if I'm not mistaken, 17 places sa Middle East. Papuntayan kay Jesus Christ. For what? Para makita nila si Kristo, para magkaroon sila ng kagalingan, para magkaroon sila ng kasagutan sa kanilang buhay. Jesus Christ, the Lord of the Sabbath, and also a merciful servant. Balikan natin kung ano yung sabat o sabaot. Rest. Yung mga tao, kahit pagbubunot ng uban, bawal. Yung alaga mong sheep, mahuhulog na. Pero kung sabat, bawal mong iligtas. Sabi ni Jesus Christ, I am the Lord of the Sabbath. Ginawa ang sabat para sa tao, hindi ang tao para sa sabat. Jesus Christ, the master teacher in parables. Napakagaling magturo ni Kristo. Kaya nga, ito yung, kasi Jesus Christ, siya yung model ng mga magagaling na teacher. Diba? Minsan ang tao, pag ginamitan mo ng punto por punto, direct to the point, ayaw tanggapin eh. Pero pag ginamitan mo ng mga analogy, ng mga istorya, naniniwala. Kaya, hanggat maaari, bago ako sumagot ng tanong, meron mo ng mga analogy, meron mo ng mga parable. Jesus Christ, the Lord over the nature, in Mark chapter 4, pinag-aralan natin, pinatigil niya ang unos, Lord over the demons, ang mga demonyo ay nanginginig sa kanyang harapan. Lord over disease, walang sakit ang hindi niya kayang pagalingin. Over death, ilang beses siyang nagpagaling. Pinagaling niya yung dalaga. Talita kumi, tumayo yung bata. Jesus Christ, the compassionate provider. Last time, pinag-usapan natin, how many? 5,000 or 15,000. Pero sa Mark chapter 8, 4,000 or 12,000, Jesus Christ, the patient teacher and His disciples. Nung sinabi niya sa mga disipulo, hindi nyo ba nauunawaan? Nakalimutan nyo na ba na pinadami ko yung 5 tinapay at 2 isda? Tapos nag-aalala ko ngayon kung paano mapapakain itong 4,000. Still, Jesus Christ is compassionate. And in this time, look at this. This is the gospel. Jesus Christ, in verse number 31, who He is, the Son of God or the Son of Man, He will suffer many things. Ito ang kanyang gagawin. He will be rejected by the elders, by His own people. Siya ay mamamatay. And after 3 days, siya ay muling mabubuhay. That is the Lord Jesus Christ. Who is this Jesus? If you ask me personally, I remember my professor asked us, who is Jesus Christ to you? Some says, He is my provider. He's there when I need Him.
But my teacher said, He's my everything. And I adapt that. Brother and sister in Christ, si Kristo ang lahat-lahat sa atin. Napakawalang kwenta ng buhay natin kung wala ang Diyos. Kaya nga, ilang bagyo, alam nyo, tumira kami sa tabi ng sapa. Nakwento ko na sa inyo yun. As in talaga, tabi ng sapa. Siguro 3 beses nung bata ako, 3 beses sa isang taon, hindi na nakakatakot na merong bagyo. Kasi alam na namin yung gagawin namin kapag merong bagyo. Ipe-prepare na namin yung kisame. Doon kami, 2 araw sa kisame lang. Imagine mo, no? Ang daming namatay sa bagyo. Tapos, naaawa ka, pero sa likod ng isip mo, ito kayong mga taong to, kilala kaya nila si Jesus Christ? Sila kaya ay nakakilala sa Panginoon? Kawaawa na yung pagkamatay mo, and then, mapupunta ka pa sa kapahamakan. Kaya nga mga kapatid, nagkaroon ng kulay yung ating mundo nung dumating ang Panginoon sa buhay natin. Now, what is our response? Nakilala natin kung sino si Jesus Christ. Ano naman ito sa atin? Kung si Kristo ang iyong everything, kung siya ang iyong provider, your healer, He is all you need. He is my all. Kung si Kristo, siya ang lahat-lahat sa iyo. Ano naman ito sa atin? Ano ang response natin? Number 1, let us cultivate or let us practice an eager heart to know more the Lord Jesus Christ personally in our life. We still have a lot of chapters na aaralin natin. After natin ng Book of Mark, tatalon tayo maybe sa Romans, tatalon tayo sa mga epistles. Pero meron pa tayong mga chapters na natitira. Pero sa kalahati na ng librong ito, ang dami na natin natutunan tungkol kay Jesus Christ. Meron bang saysay yung pinag-aaralan natin? Excited ba tayo na maglilinggo na? Mark chapter 8, nung nakaraan, ito yung finish ni Pastor. Marahil, ito ulit. Marahil, tungkol na naman kay Jesus Christ. Mga kapatid, excited ba tayo makilala pa kung sino si Kristo sa buhay natin? Now, kung tayo ay excited, sana naman, practicein mo na kapag Sunday, excited tayo magsimba. Kasi hindi naman natin dito kung pag-usapan natin politika, mag-aaway-aaway lang tayo dito eh. Kung pro Duterte ka, kung pro Marcos ka, kung pro ganto ka, ikaw kanan, kaliwa, kung anong kulay. Kung pag-uusapan natin ng science, meron din akong masasabi. At mas magagaling pa kayo sa akin. Kung pag-uusapan natin ng mathematics, ang engineering, lahat, hindi tayo matatapos. Or marahil magtatalo-talo tayo. Or marahil hindi tayo magkakasundo. Pag-usapan natin ng business, pero hindi ito kasi ang pinag-usapan natin dito. Pinag-usapan natin Christ alone. Siya mismo. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, how is your personal relationship with Jesus Christ? Do you talk to Him? Do you know that He is your closest friend na malalapitan mo kapag hindi mo na malapitan yung pinakamalapit mong kaibigan? So, abang tumatanda tayo, nare-realize ko, sige ako na lang, abang tumatanda ako, nung kinasal ako, nagkaroon ako ng anak, nag-camp sa Baguio, di ba? Kasama kami doon, bride, sa Hisad. Si Heart kasama ka doon? Ba't wala tayong moment, wala tayong bonding? Si Heart kasi maganda yan din, pag sa camp, maganda yan, kaya suplada siya. Pag sinabi mong Cavite, si Heart agad. Nung nag-preach si Pastor Raskin about kay Jacob, iyak ako nang iyak. Sabi ko, tatay na ako, kailangan kong magseryoso. Tapos, habang tumatanda ka, mas marirealize mo, mas kailangan mo si Lord. Bakit? Naranasan nyo na ba
Sa mga nanay, tatay, o sa mga young people, pag naranasan mo yung anak mo sabay-sabay magkakasakit, sasabi mo sa Panginoon, Lord, ako na lang. Kung pwede lang, na ako na lang ang magkakasakit. Diba, Sister Kay, o kung hindi naman sabay-sabay, si Sophia, kasakit si Charity, nalipat kay Sophia, nalipat kay Charity, nalipat kay Sophia. Anong gagawin mo? Anong tatakbuhan mo?